Greetings po mga kabayan. Ito pong muli sa Atty. Roel Yuong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel is pong Legal Aid Public Service Program yung lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong topic sa episode nito ay may kinalaman po no, sa sulat po sa atin ni si si Daniel no, si Daniel Prado, yung po ang kanyang username. At sabi niya dito, meron daw kasing naibigay sa kanya na maliit na lote na naka-tax declaration lamang. Ang nangyari daw po ay namayapa na yung may-ari na hindi man lang daw nailipat sa pangalan niya, excuse me, yung pangalan ng lupa, no? Kasi naka-tax declaration lang. Ah, pero yung anak daw na buhay pa naman ay wala naman daw problema, sang-ayon daw siya sa kasunduan ng lolo. So ano ba dapat niyang gawin? Ganito lang 'yan kung nagkaroon talaga ng pagbibigay sa inyo yung lolo na sinasabi na may-ari ng lupa. Hindi maliwanag kasi sa sulat no kung binigay ba, ito ba may kasulatan, no? Ito ba may karoon ng donation? So, kung nagkaroon ng donation, papanotarize mo na lang 'yan, no? At of course, siyempre, dapat may acceptance din, no, na tinatanggap mo at, at yung mga tagapagmana ng may-ari ng lupa ay wala silang objection doon sa binigay na property. Ngayon, in the event na wala namang papel, no? Wala nang papel na iniwan yung namayapa na, no? At willing naman, no, yung sinabi mo, yung isang anak, no, ay willing naman na, in short, kinilala niya ang kasunduan ng inyong lolo. So, mangyari po dyan, mag-execute siya ng, kung siya lang nag-iisang anak, no, ay mag-execute siya ng affidavit, no, na kung saan yung adjudication of sole heir, okay, at with tinatawag nating confirmation of the deed of donation na isinagawa ng kanyang yung kanyang magulang na siyang na may-ari ng property. Ngayon, kasama na po diyan no sa sa sinasabi natin ay kailangan din meron ding provision na dapat siyempre ay sundin po ninyo yung requirements ng batas tulad po niyan ah pagbabayad po ng estate tax, no? Kasi assuming kung nagsusulong anak na lang yan, siyempre may binanggit kayo kanina na merong dapat kayong affidavit of um, self-adjudication na sole heir. Ngayon, kung maraming anak po yan at wala naman silang objection, abay magkaroon kayo ng extrajudicial settlement no, of estate with waiver of rights, no? Na pinapagaw niyo sa lawyer o kaya kinikilala ng mga tagapagmana na yung ginawang kasunduan o ginawang paglipat o ginawang donation ng kanilang magulang o lolo no nung sila ay nabubuhay pa. Then of course on top of this, kasi portion ng lupa lang sinasabi mo, ay dapat maihiwalay din ito sa kubuan. So how will you do that? Kailangan magpa-survey po kayo upang magkaroon po kayo ng separate na subdivision and lot plan with approved technical description no doon sa lupa na ibinigay po sa inyo. Upang sa ganon maihiwalay ito sa iba, pwede kayo mag-apply ng titulo kung hindi pa naman titulado ito upang kayo rin ay magkaroon ng sarili ninyong tax declaration certificate at later on kung gusto ninyong magpatitulo, then magagamit niyo ito sa inyong application for titling, no? At maaari kayong mag-apply no as yung presidential pre-patent, no? Kasi sabi mo kasi maliit na lote lang. So hindi naman lupa no lote. So it implies na ito ay for aring residential purposes lang 'yan. So maaari kayong mag-apply for residential pre-patent. But dapat may susundin po na mga formalities katulad niyan. Kung nagkaroon ng settlement of estate ay dapat po magkaroon ng tinatawag nating yung publication no sa newspaper of general circulation for 3 consecutive weeks na hinggil sa pag-settle ng estate nung namayapa na. And then siyempre meron ding tax component po diyan no
katulad niyang pagbabayad po ng estate tax, documentary stamp tax. At dahil nagkaroon ng donation, mayroon pa ring donor's tax po diyan na maaring babayaran po. And then of course, siyempre may acceptance din po sa inyo because para maging enforceable po, maging complete po, no, maging ganap po ang donation, there has to be a written acceptance on the part of the donee. Kasi kung hindi po walang acceptance po, written acceptance, then hindi po maaring i-enforce yung nasabing donation. So, yan po ang inyong ite-take note, no? Upang sa ganun magkaroon po kayo ng sarili ninyong tax declaration certificate, at siyempre at saka yung pagpatitulo nyo later on, no? Ngayon, ang issue kasi dito, maring on the surface ay maring walang problema, but then since kayo yung binigyan ng lupa na sa sinabi binigyan, di libre po yan, ang usapin ngayon ay sino ba ang magbabayad ng mga kaakibat na taxes. So, siyempre, ilang taxes po dyan. Siyempre, yung estate tax, okay? Yung estate tax, at saka yung documentary stamp tax, at saka yung donors tax. Ang babayad po yun, siyempre, yung donors po. So, maring i-settle mo yan sa mga tagapagmana ng nasabing may-ari ng lupa, yung kanilang lolo. Mayroon ka bang participation dito sa pagbabayad ng mga taxes kasi binigyan na nga kayo ng lote. Kasi kung susundin po natin ang batas, wala po kayong babayaran, no? Because ang may obligasyon lang na magbayad ng donor's tax siyempre yung donor, no? Yung donee wala po. Pero what about yung settlement of estate at saka documentary stamp tax? Siyempre, ang may obligasyon din po diyan siyempre si Mama Ears po, no? Wala naman kayong obligasyon diyan. So para po maliwanag po at wala po misunderstanding, ay you sit down with your ito pong mga ears nito, no? At para ma-resolve niyo kung sino ba dapat ang magbabayad. At of course, mayroon ding mga kakibat na gastos po diyan, katulad po ng pag-hire po ninyo ng geodetic engineer na kung saan magkakandak po ng survey upang mahiwalay po, no? Mahiwalay po yung binigay po sa inyong lupa na lote at magkaroon po kayo ng sariling subdivision and lot plan at saka basehan po ito para mailipat po, no, yung portion na lupa, no, na binigay sa inyo nung pumanaw na at magkaroon kayo ng sariling tax declaration certificate at pagdating ng araw, kung i-apply po ninyo ng titling, ay meron po kayong maging basihan. Ngayon, meron din pong issue dito sa usapin po ng amilyar, no? Kasi po, pag hindi po fully paid yung amilyar sa kabuuan, ay hindi po kayo mabibigyan po ng tax clearance doon sa inyong local government. At pag hindi ka mabibigyan ng tax clearance sa local government, ay hindi rin kayo mabibigyan ng kulang, hindi kayo mabibigyan ng tax clearance. Ang tax clearance po mula po sa local government, isa po yun sa requirements na ni-impose po ng batas, no? Upang kayo, sa ganon, maperehistro po ninyo ang nasabing ginawang donation po sa inyo sa Register of Deeds. And on top of that, kailangan din po na bayaran po ninyo, bayad din po ang mga kaakibat na taxes tulad ng estate tax, documentary stamp tax, at saka yung donor's tax. And of course, yung publication of the newspaper of general circulation for 3 consecutive weeks hinggil sa nasabing settlement of estate. Pag nakumpleto po nyo yan, ay mabibigyan po kayo ng ICAR o Electronic Certificate of Authorizing Registration and BIR na siya pong kakailanganin po ninyo upang marehistro po ang ginawang donation sa inyo na pumanaw through yung kanyang mga years, no, na kinikilala naman yung ginawang kasunduan ng nagbigay po sa iyo ng property na nung siya ay nabubuhay pa. So I hope na bigyan natin ng linaw, no, ang katanungan po sa atin ng ating taga-subaybay. Sa kapapasok pa lang at kung baguhan pa lang po kayo, no, at hindi pa kayo nakapag-subscribe, nakapag-follow,
if you find our videos interesting and informative, hindi naman po siguro kalabisan kung ako po hihirit po sa inyo ng isang subscribe, isang share, and like po, isang follow. So that matulungan po ninyo inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ating advokasya na makapagbigay po tayo ng legal information na kalaman sa ating mga kababayan upang sila din ay may mapupulot, may matutunan sa ating mga pinag-uusapan. Lagi natin sinasabi nga ay lamang na ang may alam sa batas. So bye for now, and I hope to see you again in the next video po natin. God bless.